Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Ating ngang matutunghayan sa channel nito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Natin ito si Chua, natakot magpabaril. Oh. Kamakailan po is inihain ni Zamboanga 1st District Rep. Olaso yung House Bill number 11211 o yung Death Penalty for Corruption Act na naglalayon daw na panagutin ang lahat ng mga mapapatunayang tiwaling opisyal ng gobyerno sa pamamagitan ng firing squad. Pabor po ba kayo rito? Well, unang-una, makikita mo, Maliwanag yung tanong. Oh, pabor ba kayo sa firing squad? Sa firing squad doon sa mga tiwali, sa mga magnanakaw, mga korap na public official. yung kanyang suggestion ay inhuman at saka cruel punishment. Nako, sabihin mo, takot ka lang, Hindi. Ako, halimbawa, may magpanukala ng batas. Halimbawa lang naman to. Ipa-firing squad ang mga adik. Hindi naman ako adik eh. Ba't ako matatakot? O di sige. Kahit alam ko medyo malabo yan, hindi ko katatakutan. Di ba? Oo. May nagtataka ako, bakit takot ka? May kaso ka ba ng pagnanakaw? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Baka naman ano ka dyan, or natatakot ka. Di ba? Or siguro, baka may tropa ka na magnanakaw. Kasi ito wala namang problema eh. Alam nyo, para lang sa public officials yan. Sa mga politiko, sa madaling salita, alam mo, ang problema lang naman sa ating bansa, yung mga walang abogado na nahahatulan ng makulong pero wala naman talagang kasalanan. Pero ito hindi. Sa mga magnanakaw lang. Alam mo, dapat yan. Ako, sa akin lang talaga. Pabor ako dyan. Alam niyo bakit? Yung mga magnanakaw na yan, pumapatay yan ng tao. Maybe indirectly. Bakit? Isipin mo ang hirap ng bansa natin. Ilang taon na nating problema ang politika sa bansa. Kaya hindi na tayo umahon-ahon. Hindi nyo ba napansin? Yung dating behind sa atin dito sa Asia. Walang binatbat sa atin. Ngayon, talo na tayo. Bakit? Chua, bakit? Dahil sa mga magnanakaw na mga politiko. Hindi ko sinasabing ikaw ha, kaya lang baka may tropa ka eh. Siyempre magkakaibigan kayo dyan mga politiko. Baka pinoprotektahan nyo, kaya alam mo walang mangyari sa atin eh, sa Pilipinas. Hindi makapagpasa ng batas na tatamaan sila mismong gumagawa ng batas. Sino ba ang problema natin? Di yung gumagawa ng batas. Bakit? Sino bang nagnanakaw? Di yung gumagawa ng batas. Sino dapat parusahan? Di yung gumagawa ng batas. Sino bang dapat i-firing squad? Di yung gumagawa ng batas. Sino mag-a-approve ng batas? Di yung gumagawa ng batas. Kaya walang mangyari sa atin. Ganun kasimple. Pero dapat, gawin nating hero yung mga mambabatas na gagawa ng batas para lipunin ang mga magnanakaw or mga tiwali na mambabatas. Agree ka ba sa batas? Chua?
Yan po ay paglabag sa ating saligang batas. Nasa ating konstitusyon po yan na Dami mo bawal pala. po tayo magpapasa ng mga batas that is inhuman at saka Ah. cruel punishment. Nako. So doon pa lang po makikita po natin Bakit? Hindi ba inhuman din ang pagnanakaw? Politiko, mayaman na nakawan ang mahirap na Pilipino. So, mayaman nagnanakaw ng ninanakawan ng mahihirap. Makatao ba yun? unconstitutional na o labag na sa ating saligang batas. Pangalawa, ako po naniniwala this is a form of class legislation. Dapat po i-categorize muna ito bilang heinous crime. So, Class legislation. Mamaya, babalikan ko yan. Ibabalik ko sa inyo yung sinasabi nyo, ililista ko na para hindi tayo makalimot. Class legislation. Paalala nyo, ibabalik ko sa inyo. Ha? Ibabalik ko sa pagmumuka ng mga mambabatas yung class legislation na yan. pag ipinasok po ito sa heinous crime, lahat ang magkukumit ng heinous crime, po pwede siguro death penalty. Pero hindi naman po firing squad dahil yan po ay makaluma na po yan. But I understand na yung mga statement na ito ay statement ng mga politiko na gusto lamang makakuha ng mga boto, gustong mapansin. May punto ka. Ano naman ang may tatawag natin doon sa mga politiko na sumisip-sip sa mga politiko para makakuha naman ng proyekto? Anong tawag natin doon, Chua? Ha? Ano yung tatawag natin? Ng tao, siyempre panahon ngayon ng kampanya, kaya yan sinasabi. Pero siguro, mas maganda kung pag-aralan niya muna yung kanyang sinasuggest dahil nagsasuggest ka ng labag sa konstitusyon Di po ba? So siguro mas maganda basahin niya muna yung konstitusyon o yung saligang batas bago siya mag-suggest ng isang batas. So follow up po, tingin niyo ano po yung dapat na parusa na lang po sa Ang galing, ang galing. Very good question yung nag-follow up question. So anong tingin nyo dapat na lang ang parusa? mga corrupt na official ng Alam mo, gobyerno? yung existing laws natin mabigat na Actually, hindi naman yung parusa ang problema. Ang problema natin ngayon is yung justice system. Ay, sorry! I beg to disagree. I beg to disagree. May punto ka. May problema talaga tayo sa justice system. Tama ka naman dyan. Pero alam mo, may problema din tayo sa batas. Alam nyo, pansinin nyo, bakit ang mga Pilipino sa ibang bansa sumusunod sa batas? Bakit ang mga Pilipino dito sa ating bansa hindi sumusunod sa batas? Alam nyo kung bakit? Dahil sa parusa. Halimbawa, nakalabag ka sa traffic, magkano penalty? 1,000? 300 pesos? 500 pesos? Sa ibang bansa, libo-libo. Kaya nga takot sila doon. Bakit? May pangil yung batas, Chua. Sir Chua. Honorable Chua. Chuwariwap ni Tamba. Di ba? Ngayon, kung sakali lang naman may sabit ang ating justice system, pero mabigat ang parusa. Halimbawa lang to, halimbawa lang. Mapatunayan si Martin Romualdez na nagnakaw. At marami pang iba. Yung iba nakalusot. Dahil sira nga ang justice system natin. Pero may isang hindi nakalusot, si Martin Romualdez. Na firing squad. Isa lang. Sa dinami-dami ng magnanakaw sa Pilipinas, isa lang. Halimbawa lang yan Baka magsumbong ka doon sa boss amo mo Halimbawa lang. Sana. Halimbawa lang. Di, sa tingin mo hindi titino bansa natin? Palagay ko titino. Kahit may problema tayo sa justice system, pag nasampulan, nakakahiya yung firing squad yan
Ikaw na nga nagsabi may problema tayo sa justice system. Matagal na may parusa sa magnanakaw. Yung kamakailan nga yung pabilog-bilog daw ang pangalan noon, si Mabilog. May kaso kinasuhan ng ombudsman, napatunayan na nga ng ombudsman. Anong ginawa ni Presidente? Pinawalang executive clemency. Naiintindihan mo. Pero kung na-firing squad yun, o kung hindi man siya, yung mga mangilan-ngilan na magnanakaw, na politiko, palagay ko titino Mag-firing squad ka lang ng isang mabigat na tao na buhaya. Halimbawa lang to halimbawa lang. Kunwari lang, hindi ko sinasabing magnanakaw kayo na humusga, hindi ako nang huhusga, na magnanakaw si Tamba. Hindi ko siya hinuhusgahan. Yung mga manunood, lagay nyo dyan kung ano husgan nyo. Hindi ako hindi. Di ba? Mapapahiya yun. Anong gagawin ng ibang politiko? Hindi na magnanakaw yun. I don't think meron pang magnanakaw. Masampulan mo lang isa, dalawang mabigat na politiko. Halimbawa si Martin, sino pa? Halimbawa lang ito, halimbawa lang Halimbawa si Martin at saka si Saldico. Palagay ko tutino ang Kongreso. Pambira. Wala na magpalusot dyan ng mga blank items. Palagay ko lang Karamihan po sa mga kababayan natin, ang kinakatakot po lagi is yung justice system. Sinasabi po nila na siguro yun ang dapat muna na ayusin natin. Ibalik natin yung tiwala ng mga tao sa ating justice system. Kasi sinasabi nga nila, pagka ikaw ay mahirap, talo ka na agad, kulong ka na agad. Pero pagka ikaw ay may kaya, ay lalo na kung magagaling at ikang panilya yung mga nakukuha mong abogado, may panggastos ka, medyo may mga paraan. Tignan mo, mali na siya. Kamali siya. Maling-mali ka dyan, Chua. Bumaong ka sa sinabi mo. Alam mo bakit? Tama. Ang problema sa atin yung mga maliliit. Yung may mga walang kaya. Pero may dekampanilya. Kayang kumuha ng mga bigating mga lawyers. Sino ba yon? Di yung mga magnanakaw na politiko, sino bang tatamaan ng firing squad? Hindi naman kasama yung mga ordinaryong tao Hindi naman kasama yung mga mahihirap. You are contradicting yourself. You are against yourself. Di ba? So mabibigyan sila ng due process, ipagtanggol yung sarili nila. Bakit? Magnanakaw nga Pag magnanakaw, maraming pera. Politiko pa. Nakakita ka na ng politikong magnanakaw na walang pera? Nakakita ka na ng politikong magnanakaw na walang offshore account? Nakakita ka na ng politiko na walang pera na magnanakaw, na iisa lang ang bahay, iisa lang ang kotse, iisa lang ang asawa? Ano ba yung ba't pati asawa na damay? Naka, Jesus, alam natin. Oy, Jesus. Di ba? Ibig sabihin, pwede silang kumuha ng mabigating abogado. So wag niyong galawang, kasi itong mga mamang ito, ginagawang palusot lagi yung mga mahihirap. Hindi po. Hindi po kasama sa batas itong mahihirap. Para maibaliktad o mapatagal yung kaso. So tingin ko dapat ang ayusin muna ng ating bansa is yung justice system. Kasi hindi, matagal na nga problema yan If we keep on repeating the same pattern, how can you expect the same different result? Ang tagal na nating inaayos ang justice system. Tanong, Chua, wala bang magnanakaw sa hanay ng mga politicians natin? Hello, are you born yesterday? kahit gaano kabigat yung parusa na ilalatag po natin, kung yung justice system natin ay hindi maayos, ang kawawa lang lagi yung mga walang kapasidad o yung mga mabababa nating kababayan.
Ito, lagi niyong ginagahasa yung mahihirap. Lagi niyong panangga yung mahihirap eh. Hindi nga kasama yung mga mahihirap dyan, yung mga magnanakaw na politiko lang. Punan. So, kahit gaano kabigat yan, kung hindi maayos ang ating justice system, baliwala rin. Abogado ba to? Abogado ba ito? Yung kanyang suggestion ay inhuman at Ay, nako, ewan ko sa'yo. Next topic po tayo. Ito si Dan Fernandez. Natakot? Natakot ka ba? Nako. Oh. Oh, ito. Tingnan natin. Ang tapang ni Dan Fernandez. Pinapatawag daw ang mga vloggers. Tatlong komite sa Kamara ang magsasanib puwersa upang ilunsad ang investigasyon laban sa mga nagpapakalat na fake news at disinformation sa social media. Pangungunahan ito ni House Committee on Public Order and Safety Chairperson nito na si Santa Rosa City Representative Dan Fernandez kasama ang House Committees on Yan naman ito si Dan Fernandez. At tapang nga tao, no? Ha? Ito'y tinawag na duwag ni Attorney Topacio. Duwag. Hindi, maybe not directly, pero parang ganon. Kasi may sinabi to si Dan Fernandez na parang pineperahan niya itong kanyang kliyente ni Topacio na si Cassandra Ong. Pinatatagal lang daw ni Topacio yung kaso kaya dapat sumang-ayon na si Cassandra Ong dito kay Dan Fernandez. Huwag na siya magpagamit dito kay Attorney Topacio. So hinaamon ito ni Topacio. Ano sabi ni Topacio? Umalis ka dyan sa likod ng iyong kamera at ay kaya kasi may immunity po. Kahit anong sabihin niya dyan, hindi siya makakasuhan. Kaya nga labas ka dyan. Tapos sabihin mo sa harap ko. Bakit hindi magawa ngayon ni Dan Fernandez? Duwag. Sabi niya kaliit-liit ko eh. Kaya indirectly tinawag ito ni Topacio ng duwag. And until now, hindi siya pumapalag. Ayaw umalis. Nagtatago doon sa likod ng immunity. Hinahamon ka ng taong bayan, Dan Fernandez. Tanggapin mo ang sinasabi ni Attorney Topacio. Sabihin mo sa harap niya. Lumayas ka dyan sa immunity mo. Ayan ang problema sa atin eh. Parang mga tao may mga baril eh. Matapang lang kasi may baril. Di ba? Parang ganoon. Ito may immunity kaya matapang, kaya tapang-tapangan. O ngayon, vloggers naman ang gusto nilang pagdiskatahan. Kaya matapang. Bakit? Nasa likod na naman sila ng immunity nila. O ito, as of the making of this video, ang kumpirmadong naimbita, si Attorney Trixie at saka si, anong pangalan nito? Si Mark Anthony Lopez. Oh. Diba? So sila ngayon ang pinatawag pero hindi ko alam kung sino-sino pa mga ipapatawag. Pero tinan nyo, ang kinakaya nila, yung mga hindi pumapalag. Pero diyan kayo nagkamali. Trixie, Attorney Trixie is not stupid. Kahit si Mark Lopez, matalino yan. Ha? Hindi. Ang talino niyan, Dan Fernandez, ay hindi galing sa Google. Kaya nga tinatawag ka nga mag-aral ka sa batas. Kung hindi ka man abogado, may mga staff ka namang abogado. Magpaturo ka ng maayos, hindi yung Google ka ng Google. Inaaral po yung batas. Matatalino to sila, Attorney Trixie, baka kahit si Mark Anthony Lopez, baka ini-small nyo. Ha? I-try mo pa English ka dyan. English kinamatis. Kung hindi, eto mga ito, nakakaasar lang. Kasi katulad niyan, class legislation, sinabi na po din yan, ito ako hindi naman po abogado. At ito yung pagkakaunawa ko kay Attorney Topacio dahil sinabi niya, hindi ka pwedeng magpatawag ng mga vloggers dahil para hindi inaatake ang Quadcom. Ang explanation ni Attorney Topacio, ano yan, class legislation yan, hindi ka pwede magpatupad ng batas na para sa isang grupo, para hindi atakihin ng isang grupo. Yan yung sinasabi kanina ni Chua. Class legislation daw po yung ginagawa nung gusto magpanukala ng firing squad. Chua, double standard ka.
Ba't hindi mo sabihin yan kay Barbers tsaka kay Dan Fernandez? Bakit kayo magpapatupad ng batas nang hindi kayo maatake? Anong klaseng in aid of legislation gagawin nyo dyan? Di ba? Eh, para sa akin, that's pure harassment. Dahil si Atty. Trixie, talaga namang, at si Lopez, alam nating masugid na tagasunod ng mga Duterte, huwag na po tayong maglokohan. At alam natin na dati sumuporta rin sila kay Bongbong Marcos. Pero na-discover nila na budol-budol si Marcos kaya bumaliktad na sila. Yan ang katotohanan yan. Hindi kayo tanga. Alam nyo yan. Kaya sila naman ang haharasin nyo. Para ano? Yung blank items, yung blank space. Sino man ang nag-fill up niyan, dapat makasuhan. Pero ililihis nyo. Idadali nyo kayo sa vloggers. Diba? Ganyan ang mga pautot ninyo. Kakornihan nyo. Parang yung kakornihan mo na nagpapalugo ka na matanda. Trabaho ba ng gobernur? Kasi tumatakbo tong bilang gobernur eh. Trabaho ba ng gobernur magpali? Hindi ka naman I have nothing against doon sa mga nagpapaligo ng matanda. Pero paipik kasi bakit ka magpapapicture, nagpapaligo ka ng matanda? Halatang halata na nire-rape lang yung matanda. Ginagamit yung mga matatanda. Huwag ganun. Mag-e-eleksyon, bigla kang ganun. Bakit dati hindi ka naglabas ng ng mga litrato na may nagpapaligo ka ng matanda? Anong kakornihan yan, Dan Fernandez? Public Information at Information and Communications Technology. Nakapagsagawa na ng closed-door meeting ang Tri-Committee para sa briefing ng mga kinatawan ng social media platforms gaya ng TikTok, araw ng Lunes, January 27. Sa susunod na linggo, nakatakdang magsimula ang unang public hearing ng Atty. Trixie, Mark Lopez, magdala na kayo kasi papakontem kayo. Pagka dumating dyan si Paduano, sigurado mainit na naman ang ulo nun. TRICOM. Kasi itong investigasyon na to Kasi merong final sa akin ng mga 60 mga Kapang mo, hindi ka nga makasagot kay Topacio. mga House bills. And meron din privilege speech si Congressman Ace Barbers. At merong resolution na ipinail din. So kung titingnan mo, sama-sama siya. Hindi lang siya yung mga creation of mga content na talagang nagkakaroon ng false information na nadi-disseminate nila. But of course, yung digital literacy as well. Alam mo, Dan Fernandez, bibigyan kita ng halimbawa. Mas marami pang fake news ang mainstream media ngayon. Are you not aware of that? Hindi ka tanga. Ako'y naniniwalang hindi ka tanga. Ang daming pinapakalat ng mainstream na peke. Ba't hindi nyo sila paginitan? Yung mga supporters na vloggers ni BBM, ang daming pinapakalat na kalokohan, na fake news. Ba't hindi nyo iimbestigahan? Ba't hindi nyo rin ipatawag? Yung mga vloggers na sumusuporta kay Tamba, may mga fake news din. Gaya ng mga BBM vloggers, pare-parehas fake news yan, dalawang yan. Bakit hindi nyo patawag? Double standard kasi kayo. Naglolokohan tayo? Sa tingin nyo, yung mga sumusuporta na vloggers kay BBM, malinis? Come on. Ang bulag-bulagan kayo. Gusto natin magkaroon ng code of conduct ang ating mga social media platform users, no? Second, magkaroon ng disiplina. Sa tingin mo may disiplina yung mga vloggers na sumusuporta kay Marcos at saka kay Tamba? Sila nga puro paninira kay Sara. Sila nga puro paninira kay Duterte, kay PRRD. Isa ka pang double standard? Tatawagin namin kayo maghapon double standard kung ang lagi nyo papatawag ay yung mga sumusuporta lang kay PRRD at sa mga Duterte.
Hindi nyo kayang ipatawag yung mga fake news, vloggers ng mga BBM at ng mga... Galit ka ako, Choli? Hindi, nagpapaliwanag lang. Hipokrito kasi ang datingan na itong mga ito. Yung responsible Paano siraan nila si Sarah? You think that is responsible? Napaka-hipokrito nyo. use of these platforms, no? Just like the other tri-media, yung ating traditional media, kayo ay covered by the rules and regulations of the KBP. So dapat magkaroon din tayo ng parang ganun dito sa social media. Sino ka? Anong alam nyo sa media? One-sided lang tinitingnan ninyo. Peke kayo. Nako, next topic po tayo. No, tingnan natin ito ha. Quadcom pinahiya ng korte. Dinismiss ng Quezon City Prosecutor's Office ang mga reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion kina Vice President Sara Duterte at aide nito na si Police Colonel Raymond Dante. Ano, pahiya kayo Quadcom? Ito yung issue na sasarahan ng pinto ng pulis etong si BP Sara ng ambulansa. 'Di ba? Naalala niyo 'yon? So syempre, nagkumasa si BP Sara. Sinong hindi? Ikaw ba naman sarahan ka ng pinto? Ambulansa, so ibig sabihin van. O siguro, lahat naman tayo siguro nakapagsara na tayo ng pinto ng van sa likod. Nabigat po yun. Sarahan mo yung babae. Talagang may kalalagyan yun. Kung sarahan mo nga lalaki, delikado na eh. Babae pa. Vice President pa sasarahan mo. Anong gusto mo? Anong gusto nung pulis? Itaas ang ranggo niya? Regaluhan pa siya ni BP Sara? Ganon? Imbis na si BP Sara ang magdemanda sa pulis, siya pa ang dinimanda. Alam naman natin, wag na tayo. Nako, Quadcom. Grupo yan. Grupo yan. Hindi naman magdidemanda yung pulis. Wala namang pakialam yung pulis na yan. Mababait naman ang pulis eh. Napag-utusan lang yan. Idemanda mo si BP Sara kung hindi ikaw ang ano. Yan ang tingin ko talaga dyan. So ang direct niyan, sinabi, walang basihan ang reklamo kay BP Sara. So sinong pahiya dito? Kayo Quadcom. Dahil gusto nyo lang gipitin si BP Sara. Siya nga dapat nagdidemanda sa inyo. Pakulong kayo ng pakulong. Pakontempt kayo ng pakontempt. Kahit na nagkakasakit na yung tao, ayaw nyo payagan mga ospital. Mga wala kayong puso, Quadcom. Petina La Chica. May kinalaman ang mga reklamo sa nangyaring insidente noong Nobyembre 2024 sa Veterans Memorial Medical Center o VMMC kaugnay sa paglilipat kay Attorney Zelveca Lopez na Chief of Staff ni VP Sara mula VMMC patungo St. Luke's Medical Center. Batay sa resolusyon ng piskalya, lumalabas na wala namang pananakit na nangyari. Totoo naman eh. Wala naman talagang pananakit na nangyari. Nag-OA lang to mga to. At ako'y naniniwala sa mga nangyayari ngayon, may pag-asa pa ang ating bansa. At hindi sila nagpapadala. Hopefully. Hindi lang ito sa padama ng korte, no? Pero ako'y naniniwala sa korte na nakakakita sila ng patas. Hindi sila sumasali sa politika. Alam niyo itong mga ito? Grabe, kagarapal, kaabusado ng gobyerno natin ngayon. Ang tindi po. Alam mo, pinagmumulan niyan dahil sa pagiging greedy nila na hindi nila kayang manalo ng patas. Greedy sa power, greedy sa pagnanakaw. That blank items sa budget, may gusto silang magic dyan. Dahil yan sa greedy sa pera. Pagsuway sa utos
o kaya'y coercion o intimidation na ginawa ang pangalawang Pangulo sa complainant na si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor. Paliwanag ng piskalya, natural lamang at lehitimong reaksyon ang ginawa ni VP Sara dahil nakakahila ng galit ang ginawa ni Villamor nang tangkain nitong isara ang pintuan ng ambulansya at muntik nang tamaan ang Vice Presidente. Dahil dito ay hindi kinatigan ng piskalya ang mga reklamo. Kapal ng mukha, no? Siya pa magdidemanda. Sasarahan mo ng pinto yung Vice President. Again, hindi yung pulis, ha? I believe, inutusan lang. Diba? Sila pa ang magdidemanda. Kakapal ng mukha ng mga politiko natin. Alinsunod na rin sa direktiba ng Department of Justice na kailangang may malakas na ebidensya para maisampa ang anumang kaso sa korte. Yun, di pahiya sila ngayon. Kailangan ng ebidensyang malakas. Hindi nyo sila sabi, parang kulang na lang sinasabi, huwag nyo kami isali dyan sa politika nyo, ha? Kayo, kung gusto nyo magkampi-kampihan dyan at gusto nyo idiin si BP Sara, ilabas nyo kami. Ilabas nyo kaming korte. Good job. Ha? Good job sa ating korte. O, next topic po tayo. Itong next topic natin, natutuwa ako dito dahil ako'y naniniwala na ito na ang last na pagtakbo ni Marcos. Kung matutupad itong batas na ito o kung matutupad itong plano ng COMELEC. Pakinggan natin. Pinag-iisipan ng Commission on Elections na maglabas ng resolusyon upang obligahin ang mga kandidato sa pagkasenador na dumalo sa mga debate na inorganisa ng mga media organization. Ayun, pabor ako dyan. Yari ka, Castro. Paglalaruan ka sa debate. Ako, tama lang yan. Para magkaroon ng patas. Nagkaroon ng patas na exposure. And at the same time, malaman natin talaga yung mga walang utak katulad ni Marcos. Pansin, totoo naman. Napanood nyo ba? Doon sa mga hindi nakapanood, panuorin ninyo yung debate nila ni Cayetano. Ginawa talagang bata ni Cayetano si BBM. Ginawa ni Cayetanong tanga si BBM. Kaya naman, nagkaroon lang ng masamang epekto. Sa sobrang takot ni BBM sa debate, nung last election, hindi sumali sa debate. Ngayon, magkakaroon daw ng uubligahin. Pinag-iisipang obligahin ng COMELEC ang lahat ng senador magdebate. Yan ang inaantay natin. Dahil gigil na gigil si Pastor Kibuloy, idebate ang mga yan. Si Pastor Kibuloy meron to. Si Castro, meron? Sigaw lang yan sa kalsada. Child abuser lang yan. Ako, pabor ako dyan. Pero hindi lang sa Senado, sa lahat ng posisyon. Basta inubliga ng media at sila'y nag-conduct ng debate, dapat atinan yan ng mga politiko nang hindi na tumakbo si BBM. Hindi. Sus! Hindi lalaban ng debate si BBM. Pasalamat nga siya kay Atty. Vic at nailigtas siya dyan. Oo. Di ba? Alam naman ni Atty. Vic yan eh. Nang nagligtas dyan si Atty. Vic. Pero ngayon, si Atty. Vic ay lihitimo at susuportahan natin. Lihitimong supporter ni PRRD. So ako'y tanggap to. At good to. Pero okay lang din. Kung umattend ng debate si Marcos, nang mayroon tayong pinagtatawanan, siguradong magkakalat sa debate si BBM. Doon sa mga hindi nakapanood, you miss your half of your life. Panoorin nyo yun. Kawawa doon si BBM. At iba pang grupo. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, layunin nilang tiyakin ang patas na oportunidad sa lahat ng kandidato, anuman ang partido. Maaring maglagay ng parusa para sa mga hindi susunod sa mga patakaran. Oo, ang parusa, suggestion ko lang to COMELEC, ang parusa sa hindi mag-a-attend ng debate, drug test. Ayun. Bakit? Adik lang naman ang takot sa debate.
yung formal na debate pero yung debate sa kalsada, mahilig dyan yung mga adik. Pero yung formal na debate, hindi kaya ng mga kasi natutuyo utak ng mga adik. De kayo, sa mga manunood nito, ano ang gusto ninyong parusa doon sa unang tanong anong gusto ninyong parusa doon sa mga hindi a-attend ng debate? Ako ganun, drug test. Pangalawang tanong, ano ang gusto ninyong parusa doon sa mga magnanakaw na politiko? Ako, pabor ako dun sa firing squad. Kayo. Ha? Mga politiko lang So, wag natin isama yung mga mahihirap. Kasi laging ginagawa ang palusot nitong mga politiko Hinimok din niya ang mga media organization na siguruhing makikilahok ang mga kandidato sa mga debate para sa halalan 2025. Yan, simulan na natin SMNI. Pastor Kibuloy versus Castro. Magandang debate yun. Ha? Sino pa? Amy Marcos versus Lito Lapid. I-expose natin. Ay, naku, pabor ako dyan. Ang dami nating i-expose dito. Sino pa? Sino pa sa mga tumatakbo? Ng mga senador? Basta marami dyan. Iisipin natin. Pero ako, lahat. Dapat obligahin umattend ng debate. Ayan, maraming salamat po doon sa mga ating hindi pa nakaka-like ng video na ito. I-like nyo po At saka paalala lang po muli, subscribe po kayo sa channel ko, Coach Oli News PH. At meron po, abangan po natin Martes ata yun.